Pinayagan ng isang dating milyonaryo ang isang babaeng walang tirahan at ang kanyang anak na manirahan sa kanyang garahe. Ngunit nang pumasok siya nang hindi kumakatok sa pinto, hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Kung interesado ka sa kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at sabihin sa amin kung saang lungsod ka nanonood. Tuloy-tuloy tayo. Si Mang Ricardo Santos, isang lalaking 75 taong gulang na ang yaman ay katumbas lamang ng kanyang kalungkutan, pinagmamasdan ang paglubob ng araw mula sa balkonahe ng kanyang malaking mansyon. Ang kanyang mga mata, pagod na sa paglipas ng panahon, ay tumitingin sa malawak na hardin na nakapaligid sa kanyang ari-arian. Kahit na mayroon siyang lahat ng maaaring bilhin ng pera, si Mang Ricardo ay nakakaramdam ng isang kawalang laman sa kanyang puso na hindi mapuno ng alinman sa kanyang mga ari-arian. Nagpasya siyang maglakad-lakad sa paligid, gaya ng kanyang kinagawian tuwing hapon. Ang presko na hangin ng tagsibol ay humahaplos sa kanyang mukha habang naglalakad siya sa landas na nakapaligid sa kanyang ari-arian. Bigla may nakakuha ng kanyang pansin. Malapit sa bakod na nagsisilbing hangganan ng kanyang lupa, nakita niya ang isang figura na nakakuyom sa ilalim ng puno. Nang lumapit siya, natuklasan ni Mang Ricardo na ito ay isang babae. Natutulog siya, yakap ang isang luma ng backpack. Ang kanyang damit, bagaman malinis, ay nagpapakita ng mga senyales na matagal nang ginagamit. Ang puso ni Mang Ricardo ay kumirot nang makita ang eksena. "Pasensya na po, ginang," sabi niya ng marahan habang hinahawakan ang balikat ng babae. Nagulat ang babae at nagmulat ng mga mata, nagpapakita ng mga mata na kulay mula sa takot at determinasyon. "Pasensya na po, ayaw ko sanang abalahin," sabi niya, mabilis na tumayo. "Aalis na ako." "Hindi, mangyari lamang, maghintay kayo," sagot ni Mang Ricardo, iniuunat ang kanyang kamay sa isang mapayapang galaw. "Hindi niyo kailangang umalis. Ako si Ricardo Santos. Maaari ko bang itanong ang inyong pangalan?" Nag-atubili ang babae ng ilang sandali bago sumagot. "Isay," sabi niya sa wakas. "Isay Mendoza." Napansin ni Mang Ricardo na, sa kabila ng kanyang sitwasyon, nagpapanatili si Isay ng dignidad at kagandahang asal na nakakaintriga sa kanya. "Isay, mayroon ba kayong lugar na matutuluyan ngayong gabi?" Umiling siya, ibinaba ang kanyang tingin. "Sa ngayon, wala po." Gumawa si Mang Ricardo ng desisyon sa sandaling iyon, isang desisyon na magbabago sa takbo ng kanilang dalawang buhay magpakailanman. "Mayroon akong mungkahi para sa inyo, Isay. Ang aking bahay ay malaki, masyadong malaki para sa isang lalaking nag-iisa. Gusto niyo bang manatili dito ngayong gabi? Ipinapangako kong magiging ligtas kayo." Tinignan siya ni Isay nang may pagkagulat at kawalang tiwala. "Bakit niyo gagawin yan para sa akin? Hindi niyo ako kilala." "Minsan," sagot ni Mang Ricardo na may mabait na ngiti, "inihaharap sa atin ng tadhana ang mga pagkakataon para gumawa ng kabutihan. At naniniwala ako na ito ay isa sa mga sandaling iyon." Pagkatapos ng sandali ng pag-aalinlangan, tumango si Isay ng marahan. "Sige po, tinatanggap ko ang inyong alok." "Salamat po." Habang naglalakad sila papunta sa mansyon, hindi maiwasan ni Mang Ricardo na makaramdam na may mahalagang bagay na malapit nang magsimula. Hindi niya alam na si Isay ay may mga sikreto na malapit nang malantad, mga sikreto na magbabago sa kanyang buhay sa mga paraan na hindi niya inaasahan. Bumagsak ang gabi sa mansyon ni Santos, at kasama nito, ang simula ng isang kwento na magbibigkis sa mga tadhana ni Mang Ricardo, at Isay sa isang sayaw ng mga pahayag, pangalawang pagkakataon, at ang mapagpagaling na kapangyarihan ng sining at pag-ibig. Lumipas ang mga araw sa mansyon ni Santos, at ang presensya ni Isay ay nagsimulang punan ang mga bakanting espasyo na hindi alam ni Mang Ricardo na umiiral. Ang babae, na noong una ay mahiyain at tahimik, ay unti-unting nagbubukas. Isang umaga, habang si Mang Ricardo ay nasasarapan sa kanyang kape sa hardin, napansin niya si Isay na nakaupo sa isang bangko, may kwaderno sa kanyang kandungan. Ang kanyang kamay ay gumagalaw ng may kagandahang asal sa papel, gumaguhit ng mga linyang hindi niya nakikita. Naintriga, lumapit siya. "Magandang umaga, Isay. Ano po ang ginagawa ninyo?" Si Isay, nagulat, ay mabilis na isinara ang kwaderno. "Ay, magandang umaga, Ginoong Santos. Wala po ito, mga guhit-guhit lang." Ngumiti si Mang Ricardo ng mabait. "Mangyari lamang, tawagin mo akong Ricardo. At hindi mukhang simpleng guhit lang iyan. Pwede ko bang makita?" Pagkatapos ng sandali ng pag-aalinlangan, binuksan muli ni Isay ang kwaderno. Namangha si Mang Ricardo.
Ang pahina ay nagpapakita ng magandang sketch ng hardin, na kumuha ng diwa ng mga bulaklak at ang liwanag ng umaga na may pambihirang kasanayan. Isay, ito ay kahanga-hanga. Ikaw ba ay isang artista? Ibinaba ng babae ang kanyang tingin, isang anino ng kalungkutan ang dumaan sa kanyang mukha. Ako noon, matagal na panahon na ang nakalipas. Ano ang nangyari? Huminga ng malalim si Isay. Ito ay isang mahabang kwento, Ricardo. Mayroon tayong oras, sagot niya, umupo sa tabi niya. Nagsimulang magsalita si Isay, ang kanyang boses ay malambot ngunit puno ng emosyon. Nag-aral ako ng fine arts sa universidad. Mayroon akong mga pangarap, mga adhikain. Gusto kong mag-exhibit sa malalaking galeri, maglakbay sa mundo at magpinta ng mga kakaibang tanawin. Pero pagkatapos ang kanyang boses ay medyo nabasag. Si Mang Ricardo, dahil sa likas na ugali, ay inilagay ang kanyang kamay sa kamay niya bilang suporta. Pagkatapos ay nakilala ko si Ramon, patuloy ni Isay. Sa simula, lahat ay perpekto. Sinusuportahan niya ako sa aking sining, hinihikayat akong habulin ang aking mga pangarap. Nagpakasal kami ng bata pa, puno ng mga ilusyon. Pero pagkatapos ng ilang panahon, nagbago ang mga bagay. Si Mang Ricardo ay nakinig ng mabuti, nararamdaman kung paano kumikirot ang kanyang puso sa bawat salita. Si Ramon ay naging mapangkontrol, mapangangkin. Pinipintasan niya ang aking sining, sinasabi niya na ito ay isang pagsasayang ng oras. Unti-unti, tumigil ako sa pagpipinta. Nakumbinsi ko ang aking sarili na hindi ako sapat na magaling. Pero malinaw na ikaw ay magaling, sabi ni Mang Ricardo, itinuturo ang sketch. Ngumiti si Isay ng malungkot. Salamat. Pero ilang taon ang lumipas bago ko muling nakuha ang lapis. Si Ramon hindi lamang niya winasak ang aking tiwala sa sarili, kundi pati na rin ang aking mga pangarap. Nakaramdam si Mang Ricardo ng pagkakahalo ng awa at galit na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon. Isay, ikinalulungkot ko iyan. Walang taong karapat-dapat na dumaan sa ganoong bagay. Ang pinakamasakit ay hindi lamang dahil sa akin, kaya ako umalis, patuloy ni Isay, ang kanyang mga mata ay napupuno ng luha. May anak ako, si Ligaya. 15 taong gulang na siya ngayon. Iniwan ko siya sa aking kapatid para protektahan siya mula kay Ramon. Hindi ko nakausap siya sa loob ng ilang buwan. Nawawalan ng salita si Mang Ricardo sa loob ng ilang sandali, habang pinoproseso ang lahat ng impormasyon. Sa wakas, nagsalita siya ng may determinasyon, Isay, pakinggan mo ako. Ikaw ay isang mahusay na artista at isang matatapang na ina. Hindi ko alam kung bakit ka dinala ng tadhana sa aking pintuan, pero nagpapasalamat ako na nangyari iyon. Gusto kitang tulungan. Tiningnan siya ni Isay, nagulat. Ricardo, marami ka nang nagawa para sa akin. Hindi, sagot niya na may ngiti. Nagsisimula pa lang tayo. Ano sa palagay mo kung gawing isang silid na studio ng sining para sa iyo ang isa sa mga bakanteng silid? Ang mga mata ni Isay ay nagliwanag sa isang sandali, ngunit pagkatapos ay bumalik ang pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Hindi ko matatanggap iyon, napakalaki niyan. Mangyari lamang, pilit ni Mang Ricardo. Isipin mo ito bilang isang pautang. Kapag ikaw ay naging isang sikat na artista, ibabalik mo ito sa akin ng marami. Sa unang pagkakataon mula nang dumating siya sa mansyon, tumawa si Isay ng bukas palad. Ito ay isang tunog na pumuno ng puso ni Mang Ricardo ng init na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon. Sige, sabi ni Isay sa wakas. Tatanggapin ko. Salamat, Ricardo. Habang naglalakad sila pabalik sa bahay, hindi maiwasan ni Mang Ricardo na isipin ang lahat ng ibinahagi ni Isay. May sakit sa kanyang nakaraan, pero mayroon ding lakas at talento na naghihintay na muling matuklasan. At sa sandaling iyon, ipinangako ni Mang Ricardo sa kanyang sarili na gagawin niya ang lahat ng makakaya niya para tulungan si Isay na maibalik ang kanyang pasyon para sa sining at, marahil, muling makasama ang kanyang anak. Ang hindi alam ni Mang Ricardo ay ito ay simula pa lamang ng isang paglalakbay na magdadala sa kanilang dalawa upang matuklasan ang mga nakatagong katotohanan at koneksyon na magbabago sa kanilang buhay magpakailanman. Naging linggo ang mga araw at ang mansyon ni Santos ay napuno ng isang nabagong enerhiya. Ang silid na ipinangako ni Mang Ricardo kay Isay ay naging isang maliwanag at malawak na studio ng sining. Ang mga pader na dating walang laman ay ngayon ay napuno ng mga blangkong canvas, naghihintay na mapuno ng mga kulay at mga hugis na lumilitaw mula sa imahinasyon ni Isay.
Pinagmamasdan ni Mang Ricardo nang may pagkamangha kung paano namumukadkad si Isay araw-araw. Ang mahiyain at tahimik na babae na kanyang natagpuan na natutulog sa ilalim ng puno ay nagiging isang masiglang at masigasig na artista. Ang kanyang mga mata ay nagniningning na may liwanag na hindi pa nakita ni Mang Ricardo noon, at ang kanyang mga kamay ay tila nagkakaroon ng sariling buhay kapag humahawak ng pinsel. Isang hapon, habang si Mang Ricardo ay dumadaan sa studio, bigla siyang huminto. Si Isay ay nakatayo sa harap ng isang malaking canvas, ganap na nakatuon sa kanyang gawain. Ang painting ay nagpapakita ng isang urban landscape, ngunit hindi ito isang realistic na representasyon. Ang mga gusali ay nakakurba at umuundulat, ang mga kalye ay magkakasalubong sa mga imposibleng pattern, at lahat ay nababalot sa isang liwanag na tila nagmumula sa mismong canvas. Ito ay pambihira, sabi ni Mang Ricardo, hindi napipigilan ang kanyang paghanga. Medyo nagulat si Isay na para bang nakalimutan niya na may mundo sa labas ng kanyang canvas. Ay, Ricardo. Hindi kita narinig na pumasok. Pasensya, ayaw kong istorbohin. Ito lang ay. Isay, talagang kahanga-hanga ito. Hindi pa ako nakakita ng tulad nito. Ang mga pisngi ni Isay ay nabalot ng isang malambot na pamumula. Salamat. Ito ay alam mo, ito ang paraan kung paano ko nakikita ang lungsod sa aking mga panaginip. Isang lugar kung saan lahat ay posible, kung saan ang mga patakaran ng realidad ay hindi naangkop. Lumapit si Mang Ricardo upang suriin ang painting ng mas malapitan. Para kang kumuha ng diwa ng pag-asa at kalayaan sa isang canvas. Isay, mayroon kang kahanga-hangang kaloob. Minsan ay iniisip ko na ako ay nanaginip, pag-amin ni Isay, tinitingnan ang kanyang gawa na may halong pagmamalaki at hindi paniniwala. Ilang buwan pa lang ang nakalilipas, hindi ko pa naiisip na ako ay muling magpipinta. At ngayon ay lumilikha ka ng mga obra maestro, pagkumpleto ni Mang Ricardo. Pagkatapos, na para bang isang biglang ideya ang tumama sa kanya, idinagdag niya, Isay, naisip mo na bang mag-exhibit ng iyong mga gawa? Tinignan siya ng artista ng may gulat. Mag-exhibit? Hindi ko sa tingin handa na ako para dyan. Sa tingin ko handa ka na, pilit ni Mang Ricardo ng marahan. Ang iyong sining ay karapat-dapat na makita, hangaan. May ilang kakilala ako sa mundo ng sining. Kung papayagan mo ako, gusto kong tumawag ng ilang kakilala. Nag-atubili si Isay sa isang sandali, ngunit ang emosyon sa mga mata ni Mang Ricardo ay nakakahawa. Sige, sabi niya sa wakas. Nagtitiwala ako sa iyo, Ricardo. Ang mga sumunod na araw ay isang buhawi ng aktibidad. Si Mang Ricardo ay nagsimulang gamitin ang kanyang network ng mga kontak, nakikipag-usap sa mga gallerist, kritiko ng sining, at koleksyonista. Si Isay, sa kabilang banda, ay nagpipinta ng may bagong sigla, na para bang gusto niyang mabawi ang lahat ng nawalang taon sa isang malakas na pagsabog ng pagiging malikhain. Sa wakas, pagkatapos ng ilang linggo ng paghahanda, dumating ang malaking araw. Ang pinakamahalagang galeri sa lungsod ay pumayag na mag-organisa ng isang exhibition ng mga gawa ni Isay. Sa gabi ng inauguration, ang galeri ay puno ng mga tao mula sa mundo ng sining, mga mamamahayag, at mga nangintriga na naakit sa misteryo ng bagong artistang ito na lumitaw mula sa wala. Si Isay, na nakasuot ng eleganteng itim na bestida na iginiit ni Mang Ricardo na ibibigay sa kanya, ay gumagalaw sa mga bisita ng may halong kaba at kasiyahan. Ang kanyang mga painting, na nakakabit sa mga pader ng galeri, ay tila nagkakaroon ng buhay sa ilalim ng mga ilaw, nakakaakit ng mga titig ng pagkamangha at paghanga. Minamasdan ni Mang Ricardo ang lahat mula sa isang sulok, ang kanyang puso ay umaapaw sa pagmamalaki. Ang makita si Isay sa kanyang elemento, napapaligiran ng mga taong nagpapahalaga sa kanyang talento, ay mas nakaka-fulfill kaysa sa inakala niya. Sa isang punto ng gabi, lumapit si Isay sa kanya, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasiyahan. Ricardo, hindi ako makapaniwala na ito ay nangyayari. Salamat sa pagpaniwala sa akin. Kinuha ni Mang Ricardo ang kanyang mga kamay. Hindi, Isay. Salamat sa pagbabahagi ng iyong kaloob sa mundo. Ito ay simula pa lamang. Ang hindi alam ng kahit sino sa kanila sa sandaling iyon ng tagumpay ay ang nakaraan ni Isay ay malapit nang umabot sa kanila. Sa gitna ng maraming tao, isang lalaki ang nagmamasid kay Isay ng may matalim na tingin. Si Ramon iyon, ang kanyang dating asawa,
At ang kanyang presensya sa galeri ay malapit nang magdulot ng serye ng mga pangyayari na susubok sa bagong natuklasang kaligayahan ni Isay at ang lumalaking koneksyon sa pagitan niya at ni Mang Ricardo. Ang gabi ng tagumpay ay malapit nang magkaroon ng hindi inaasahang twist na magdadala sa kwento patungo sa hindi kilalang teritoryo at mga revelasyon na magbabago sa kanilang mga buhay magpakailanman. Ang tagumpay ng exhibit ni Isay ay umalinggaw sa mga artistic circle ng lungsod. Ang kanyang pangalan ay nasa bibig ng lahat at ang mga alok para sa kanyang mga gawa ay patuloy na dumarating. Gayunpaman, ang paunang kasiyahan ay malapit nang madimlan ng isang hindi inaasahang pagkikita. Isang hapon, habang nagpipinta si Isay sa kanyang studio, pumasok si Mang Ricardo na may nag-aalalang ekspresyon. "Isay," sabi niya ng marahan, "may isang taong gusto kang makita." Tiningnan siya nito na inintriga sa kanyang tono. "Sino?" Nag-atubili si Mang Ricardo bago sumagot. "Sinasabi niyang siya ang iyong dating asawa. Si Ramon." Nahulog ang pinsel sa mga kamay ni Isay, nagmansa sa sahig ng asul na cobalt. Namutla ang kanyang mukha. Hindi maaari. Paano niya ako nahanap? Mukhang nakita niya ang iyong exhibition sa mga balita, paliwanag ni Mang Ricardo. Naghihintay siya sa hardin. Hindi mo siya kailangang makita kung ayaw mo. Isinara ni Isay ang kanyang mga mata sa isang sandali, humihinga ng malalim. Nang buksan niya ang mga ito, may determinasyon sa kanyang tingin na hindi pa nakikita ni Mang Ricardo noon. "Hindi," sabi niya sa wakas. "Hindi ako pwedeng patuloy na tumakbo. Kailangan kong harapin siya." Tumango si Mang Ricardo, humahanga sa kanyang katapangan. "Sasamahan kita sa bawat hakbang, kung gusto mo." Ngumiti si Isay nang may pasasalamat. "Salamat, Ricardo. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala ka." Magkasama, nagtungo sila sa hardin. Si Ramon ay nakatayo sa tabi ng fountain, ang kanyang tense at matuwid na figura ay salungat sa katahimikan ng kapaligiran. Nang makita si Isay, ang kanyang mukha ay nagliwanag na may ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Isay, mahal ko," sabi niya, lumapit sa kanya. "Sa wakas ay nahanap kita." Tumigil si Isay, pinapanatili ang distansya. "Ano ang ginagawa mo dito, Ramon? Ganyan mo ba binabati ang iyong asawa pagkatapos ng mahabang panahon?" Sagot niya, ang kanyang tono ay naghahalong tamis at pagsisi. Dating asawa, pagtatama ni Isay, ang kanyang boses ay matatag kahit na nanginginig ang kanyang mga kamay. "Ang ating kasal ay matagal nang natapos." Kumulot ang noo ni Ramon, napansin sa unang pagkakataon ang presensya ni Mang Ricardo. "At sino ito?" "Ang iyong bagong tagapagprotekta." "Si Ginoong Santos ay isang kaibigan," sagot ni Isay. "Isa na tumulong sa akin nang higit pa sa kailanman mong ginawa." Tumigas ang ekspresyon ni Ramon. "Naparito ako para dalhin ka sa bahay, Isay. Ikaw at si Ligaya. Tayo ay isang pamilya, tandaan mo." Nang marinig ang pangalan ng kanyang anak, nakaramdam si Isay na tila walang hangin. "Ligaya, kumusta siya?" "Mas magiging mabuti siya kung hindi siya inabandona ng kanyang ina," sagot ni Ramon ng may kasamaan. "Pero maaari pa rin nating ayusin ito. Bumalik ka sa akin, Isay. Ipinapangako ko na ang mga bagay ay magiging kakaiba sa pagkakataong ito." Si Mang Ricardo, na hanggang sa puntong iyon ay nanatiling tahimik, ay humakbang pasulong. "Sa tingin ko, malinaw na sinabi ni Isay na ayaw niyang sumama sa'yo." Tiningnan siya ni Ramon ng may paghamak. "Hindi mo ito pakialam, matanda. Ito ay sa pagitan ng aking asawa at ako." Dating asawa, inulit ni Isay, nakakakita ng lakas sa presensya ni Mang Ricardo. At tama siya. "Hindi ako babalik sa'yo, Ramon. Hindi na kailanman." Ang facade ng kalmado ni Ramon ay gumuho. "Hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Ikaw ay akin, Isay. Akin at wala nang iba." Gumawa siya ng mapanganib na hakbang patungo kay Isay, ngunit si Mang Ricardo ay humarang sa pagitan nila. "Sa tingin ko ay oras na para umalis ka, Ginoo," sabi niya sa isang boses na hindi tumatanggap ng tugon. Tiningnan sila ni Ramon ng may galit. Hindi pa ito tapos, paggangalit niya. "Babalik ako at sasama ka sa akin, Isay. Gusto mo man o hindi." Sa mga salitang iyon, tumalikod siya at umalis sa ari-arian. Si Isay na nanginginig ay bumagsak sa mga bisig ni Mang Ricardo. Humupa na, bulong niya, hinihimas ang kanyang buhok. "Tapos na. Ligtas ka na." "Natatakot ako, Ricardo," pagyak ni Isay.
Takot para sa akin, pero lalo na para kay Ligaya. Paano kung saktan niya siya? Tiningnan siya ni Mang Ricardo sa mga mata, ang kanyang determinasyon ay hindi mababali. Hindi natin hahayaan. Hahanapin natin si Ligaya at poprotektahan siya. Ipinapangako ko. Habang lumulubog ang araw sa hardin, si Mang Ricardo at Isay ay nanatiling magkayakap, batid na ang labanan ay nagsisimula pa lamang. Ang nakaraan ni Isay ay bumalik upang gumambala sa kanya, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi siya nag-iisa. Kasama si Mang Ricardo sa kanyang tabi, naramdaman niya na kaya niyang harapin ang anumang bagay. Ang hindi alam ng sinuman sa kanila ay ang pagkikitang ito ay magpapasimula ng isang serye ng mga pangyayari na hindi lamang magbabago sa kanilang buhay, kundi magbubunyag din ng mga sekretong matagal nang nakabaon, na magkokonekta sa kanilang tadhana sa mga paraan na hindi nila inaasahan. Ang mga sumunod na araw sa pagkikita kay Ramon ay matigas. Si Isay ay nagpapalit-palit sa pagitan ng mga sandali ng determinasyon at iba pa ng malalim na pagkabalisa. Si Mang Ricardo, tapat sa kanyang pangako, ay hindi umalis sa kanyang tabi kahit isang sandali. Isang umaga, habang nag-aalmusal sila sa terasa, kinuha ni Mang Ricardo ang kamay ni Isay. Naisip ko, sabi niya ng marahan. Sa tingin ko ay oras na para hanapin natin si Ligaya. Tiningnan siya ni Isay, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa at takot sa parehong dami. Paano? Hindi ko alam kung nasaan siya. Ang aking kapatid ay lumipat hindi nagtagal pagkatapos kong umalis at nawalan ako ng kontak. Mayroon akong mga resources, sagot ni Mang Ricardo na may nakakalmang ngiti. Kilala ko ang mga taong makakatulong sa atin. Kung papayagan mo ako, maaari kong simulan ang isang maingat na paghahanap. Tumango si Isay, pinipiga ang kamay ni Mang Ricardo. Salamat. Hindi ko alam kung paano ko mababayaran ang lahat ng ginagawa mo para sa akin. Hindi mo ako kailangang bayaran ng anuman, sabi ni Mang Ricardo, ang kanyang boses ay puno ng emosyon na hindi niya maitagong. Ang iyong kaligayahan ang tanging kailangan ko. Naging linggo ang mga araw habang ang paghahanap ay nagpatuloy. Idinadaan ni Isay ang kanyang pagkabalisa sa kanyang sining, lumilikha ng mga painting na sumasalamin sa kanyang panloob na kaguluhan. Si Mang Ricardo, sa kabilang banda, ay gumagawa ng lahat upang mahanap si Ligaya. Sa wakas, isang maulan na hapon, pumasok si Mang Ricardo nang mabilis sa studio ni Isay, ang kanyang mukha ay naliliwanagan ng emosyon. Nahanap namin siya, inanunsyo niya ng direkta. Nahanap namin si Ligaya. Nabitiwan ni Isay ang pinsel, ang kanyang mga mata ay bumubukas ng malaki. Nasaan? Ayos lang ba siya? Kasama ba siya ni Ramon? Umiling si Mang Ricardo. Nakatira siya kasama ng iyong kapatid sa isang maliit na bayan sa tabing dagat, ilang oras mula dito. At sa abot ng aming nalaman, si Ramon ay walang kontak sa kanila. Napaupo si Isay sa isang upuan, nalulula sa balita. Ang aking anak pagkatapos ng mahabang panahon. May iba pa, patuloy ni Mang Ricardo, lumuhod sa harap niya. Kung gusto mo, maaari tayong pumunta upang makita siya. Inayos ko na ang lahat para maglakbay tayo bukas mismo. Tiningnan siya ni Isay, ang kanyang mga mata ay puno ng mga luha ng pasasalamat. Nang hindi nag-iisip ng 2 beses, tumalon siya sa kanyang mga bisig. Pakiusap. Gusto kong makita ang aking anak. Ang paglalakbay kinabukasan ay matigas at puno ng pag-asam. Si Isay ay halos hindi nagsalita, nawawala sa kanyang mga iniisip at takot. Makikilala ba siya ni Ligaya? Patatawarin ba siya sa pag-iwan sa kanya? Nang sa wakas ay dumating sila sa maliit na bahay sa harap ng dagat, nakaramdam si Isay na para bang wala siyang hangin. Si Mang Ricardo, napansin ang kanyang nerbiyos, ay kinuha ang kanyang kamay. Nandito ako para sa'yo, pinaalalahanan niya ng malumanay. Ano man ang mangyari. Tumango si Isay, tinitipon ang lahat ng kanyang tapang. Magkasama, naglakad sila patungo sa pinto at pinindot ang doorbell. Ilang sandali pagkatapos, ang pinto ay bumukas, nagpapakita ng isang babaeng malinaw na kapatid ni Isay. Ang kanyang mukha ay nagbago mula sa pagkagulat hanggang sa pagkakilala, at pagkatapos ay isang pagkakahalo ng kaligayahan at pag-aalala. Isay, bulong niya. Diyos ko, ikaw ba yan? Kumusta, Elisa? Sagot ni Isay, ang kanyang boses ay nanginginig. Matagal ng panahon. Bago makasagot si Elisa, may narinig na boses mula sa loob ng bahay. Tita Elisa. Sino yan? Pinigil ni Isay ang kanyang paghinga.
Kilala niya ang boses na yon kahit na nagbago ito sa paglipas ng mga taon. Si Ligaya yon. Ilang sandali pagkatapos, isang batang babae ang lumitaw sa likod ni Elisa. Siya ang tunay na larawan ni Isay sa kanyang edad, na may parehong nakakahayag na mga mata at parehong brasya sa kanyang mga kilos. Nang makita niya si Isay, ang batang babae ay napatigil. Inay, tanong niya, ang kanyang boses ay halos isang bulong. Si Isay, hindi makapagpigil ng kanyang emosyon, ay gumawa ng isang hakbang pasulong. Ligaya, anak ko ing. Sa isang sandali, ang panahon ay tila tumigil. Nagkatinginan ang ina at anak, ilang taon ng paghihiwalay at pananabik ay naipakita sa kanilang mga mata. Pagkatapos, na para bang isang dam ang nasira, tumakbo si Ligaya patungo kay Isay, na niyayakap sa isang mahigpit na yakap na matagal nang hinihintay. Pinagmamasdan ni Mang Ricardo ang eksena na may luha sa mga mata, nararamdaman na nakakakita siya ng isang tunay na himala. Gayunpaman, hindi niya maiiwasan ang pakiramdam na ito ay simula pa lamang. Ang muling pagkikita ni Isay at Ligaya ay maganda, ngunit binubuksan din nito ang pinto sa bagong mga komplikasyon at revelasyon na magbabago sa takbo ng kanilang buhay magpakailanman. Ang mga sumunod na araw pagkatapos ng muling pagkikita ay isang roller coaster ng emosyon. Si Isay at Ligaya ay gumugugol ng mga oras na magkasama, binabawi ang nawalang panahon, tumatawa at umiiyak ng salitan. Si Mang Ricardo, palaging maingat, ay nanatili sa background, masaya sa pagkakita kay Isay na nagliliwanag sa kaligayahan. Gayunpaman, mabilis na naging malinaw na ang sitwasyon ay mas komplikado kaysa sa inaakala. Isang hapon, habang naglalakad si Isay at Ligaya sa dalampasigan, si Mang Ricardo ay nanatili sa bahay kasama si Elisa, ang kapatid ni Isay. Ginoong Santos, nagsimula si Elisa, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. May kailangan kayong malaman. Tiningnan siya ni Mang Ricardo na intriga. Tungkol saan? Huminga ng malalim si Elisa. Tungkol kay Ramon. Siya ay hinahanap si Ligaya. Masidhi. Nakaramdam si Mang Ricardo na parabang nanigas ang kanyang dugo. Ano ang ibig mong sabihin? Ilang buwan na ang nakalipas, si Ramon ay pumunta rito, paliwanag ni Elisa. Nagagalit siya, nag-uutos na makita si Ligaya. Sa swerte, wala kami sa bayan noong weekend na yon. Mula noon, patuloy kaming naglilipat, sinusubukang manatiling isang hakbang sa unahan niya. Pinroseso ni Mang Ricardo ang impormasyon, ang kanyang isipan ay gumagana ng mabilis. Bakit hindi mo sinabi sa amin agad? Natakot kami, inamin ni Elisa. Hindi namin alam kung maaari kaming magtiwala sa inyo. Pero ngayon nakikita ko kung gaano ninyo pinahahalagahan si Isay at Ligaya. Kailangan kong ipaalam sa inyo. Samantala, sa dalampasigan, si Isay at Ligaya ay may sarili nilang mahalagang pag-uusap. Inay, sabi ni Ligaya, humihinto para tumingin sa dagat. May kailangan akong itanong sa'yo. Nakaramdam si Isay ng pagkabuhol sa kanyang tiyan. Ano yon, anak? Tiningnan siya ni Ligaya, ang kanyang mga mata ay puno ng isang maturidad na higit pa sa kanyang mga taon. Bakit mo talaga ako iniwan? Alam kong si tatay ay mahirap. Pero bakit hindi mo ako isinama? Nakaramdam si Isay na parabang naubusan siya ng hangin. Ito ang sandali na kinatatakutan at hinahangad niya. Ay, Ligaya. Paumanhin. Akala ko mas ligtas ka kung mananatili ka. Hindi ka sasaktan ng iyong ama, pero ako eh. Tumigil siya, lumalaban sa mga luha. Hinawakan siya ni Ligaya sa kamay, hinihikayat siyang magpatuloy. Si Ramon ay mapanganib, Ligaya. Mas mapanganib kaysa sa may isip mo. Natakot ako na kung susubukan kong isama ka, hahanapin niya tayo at ayokong isipin ang maaaring gawin niya. Ang pag-iwan sa iyo ang pinakamahirap na desisyon sa buhay ko, pero akala ko ito ang tanging paraan para mapanatili kang ligtas. Tahimik na sinipsip ni Ligaya ang impormasyon, nakatuon ang kanyang mga mata sa dagat. At ngayon, tanong niya sa wakas. Ligtas na ba tayo? Tumingin si Isay sa bahay, kung saan nakikita niya si Mang Ricardo na nakikipag-usap kay Elisa sa terasa. Sa tingin ko, sabi niya na may maliit na ngiti. Si Ricardo, binigyan niya tayo ng bagong pagkakataon. Isang bagong simula. Sinundan ni Ligaya ang kanyang tingin. Mukhang mabuti siya. Kakaiba kay tatay. Siya nga, tumango si Isay. Siya ang pinakamabait at pinakamapagbigay na lalaking nakilala ko. Mahal mo ba siya? Bigla na lang tanong ni Ligaya.
Nagulat si Isay sa tanong, pero bago siya makasagot, nakita nila si Mang Ricardo na papalapit sa dalampasigan, ang kanyang ekspresyon ay seryoso. Isay, tawag niya. Kailangan nating mag-usap. Mahalaga. Ang tono ng kanyang boses ay nagpatigil kay Isay. May nagbago. Pagbalik sa bahay, ikinuwento ni Mang Ricardo ang inihayag ni Elisa tungkol kay Ramon. Namutla si Isay habang mahigpit na hinawakan ni Ligaya ang kanyang kamay. Ano ang gagawin natin? Tanong ni Isay, ang takot ay malinaw sa kanyang boses. Tiningnan sila ni Mang Ricardo ng may determinasyon. Poprotektahan ko kayo. Pareho kayo. Babalik tayo sa mansyon bukas mismo. Doon kayo magiging ligtas habang nilulutas natin ito ng tuluyan. Tumango si Isay, nagpapasalamat sa kanyang lakas. Si Ligaya, gayunpaman, ay tila nag-aalinlangan. Ano ang problema, anak? Tanong ni Isay. Tiningnan ni Ligaya si Mang Ricardo pagkatapos ang kanyang ina. Ito lang lahat ay nangyayari ng napakabilis. Ilang araw pa lang ang nakalipas, hindi ko pa alam kung nasaan ka, inay. At ngayon lilipat tayo sa bahay ng isang lalaking hindi ko kilala. Lumuhod si Mang Ricardo sa harap ni Ligaya, ang kanyang boses ay malambot ngunit matatag. Nauunawaan ko ang iyong pag-aalala, Ligaya. Hindi ko balak palitan ang sinuman sa iyong buhay. Gusto ko lang na ikaw at ang iyong ina ay maging ligtas. Ipinapangako ko na gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang protektahan kayo. Tiningnan siya ni Ligaya ng matagal na para bang tinatasa siya. Sa wakas, tumango siya. CJ, sasama ako sa inyo. Habang ginagawa nila ang mga paghahanda para umalis kinabukasan, wala sa kanila ang makaalis sa pakiramdam na sila ay nasa bingit ng isang malaking bagay. Ang muling pagkikita ay nagdala ng kaligayahan, ngunit inilantad din nito ang mga sikreto at panganib na nagbabanta sa marupok na kaligayahan na natagpuan nila. Ang hindi nila alam ay ang tunay na hamon ay nagsisimula pa lamang. Si Ramon ay hindi ang tanging multo ng nakaraan na nagbabantay sa kanilang hinaharap at malapit na nilang matuklasan na ang kanilang mga buhay ay mas magkaugnay kaysa sa inakala nila. Ang pagbabalik sa mansyon ni Santos ay matigas. Si Isay at Ligaya ay namangha sa karangyaan ng lugar, ngunit ang anino ng banta ni Ramon ay nagbibigat sa kanilang lahat. Si Mang Ricardo, determinadong panatilihin silang ligtas, ay pinatibay ang seguridad ng ari-arian. Isang gabi, habang natutulog si Ligaya, natagpuan ni Isay si Mang Ricardo sa kanyang opisina, nagsusuri ng ilang papeles na may kunot sa noo. Ricardo, malumanay niyang tinawag. Ayos lang ba ang lahat? Tuminala siya, nagulat sa kanyang presensya. Isay, ako, ayos lang ang lahat. Nagsusuri lang ako ng ilang lumang dokumento. Lumapit si Isay, nag-aalala. Anong uri ng mga dokumento? Nag-atubili si Mang Ricardo sa isang sandali bago sumagot. Ito ay mga talaan ng pamilya. Kita mo, may bagay akong hindi ko sinabi sa iyo tungkol sa aking nakaraan. Umupo si Isay sa harap niya na intriga. Tungkol saan? Huminga ng malalim si Mang Ricardo bago magpatuloy. Maraming taon na ang nakalipas, noong ako ay bata pa, ako ay maikling panahong kasal. Ang aking asawa namatay siya sa isang aksidente hindi nagtagal pagkatapos naming maghiwalay. Nakaramdam si Isay ng sakit ng awa. Ay, Ricardo, ikinalulungkot ko. Tumango siya, nagpapasalamat sa kanyang pakikiramay. Salamat. Pero may higit pa. Bago siya namatay, sinabi niya sa akin na siya ay buntis noong kami ay naghiwalay. Na siya ay nagkaroon ng isang anak na babae. Ang mga mata ni Isay ay lumaki. Mayroon kang anak? Sa tingin ko, sagot ni Mang Ricardo, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Pero hindi ko siya kailanman nahanap. Ipinaampon siya ng aking asawa nang hindi sinasabi sa akin. Naglaan ako ng mga taon sa paghahanap sa kanya nang walang tabumpay. Kinuha ni Isay ang kanyang kamay na antig sa kanyang pag-amin. At sa tingin mo ang mga dokumentong ito ay tutulong sa iyong mahanap siya. Tumango si Mang Ricardo. Iyon ang aking pag-asa. Pero may iba pa, Isay. May bagay na nagpapabagabag sa akin mula noong nakilala kita. Ano yon? Tanong niya, nakakaramdam ng kakaibang paalala. Ang mga petsa, sabi ni Mang Ricardo, ipinakikita sa kanya ang ilan sa mga papeles. Ang aking anak ay magiging halos kaedad mo. At may mga detalye sa iyong kwento, sa iyong nakaraan, na tumutugma sa kaunting nalalaman ko tungkol sa kanya. Nakaramdam si Isay na parabang walang hangin.
Ricardo, ano ang sinasabi mo? Tiningnan siya nito, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkakahalo ng pag-asa at takot. Isay, sa tingin ko may posibilidad na ikaw ang aking anak. Ang katahimikang sumunod ay nakakabingi. Napatigil si Isay, sinusubukang iproseso ang kanyang narinig. Ang kanyang isipan ay isang ipu-ipo ng mga tanong at emosyon. Pero paano, sa wakas ay nasabi niya? Ang aking mga magulang maaaring sila ay iyong mga ampon na magulang, pagkumpleto ni Mang Ricardo ng marahan. Isay, alam kong napakarami nito para tanggapin. At maaaring mali ako. Pero kailangan kong sabihin sa'yo. Kailangan nating malaman ang katotohanan. Tumayo si Isay, medyo nanginginig. Kailangan ko ng hangin. Lumabas siya ng mabilis patungo sa hardin, sinundan ni Mang Ricardo. Ang gabi ay malamig at ang hangin ay tumulong na malinawan ang kanyang isipan. Kung totoo, sabi niya sa wakas, bumabalik kay Mang Ricardo. Kung ako ang iyong anak, ano ang ibig sabihin nito para sa atin? Para kay Ligaya. Lumapit si Mang Ricardo, kinukuha ang kanyang mga kamay. Nangangahulugan na ikaw ay pamilya, Isay. Na ikaw ay palaging naging pamilya. At si Ligaya ay ang aking apo. Nangangahulugan na, anuman ang mangyari kay Ramon, hindi kayo magiging nag-iisa. Naramdaman ni Isay ang mga luha na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang ideya na magkaroon ng isang ama, isang tunay na ama na magmamahal at magpoprotekta sa kanya, ay nakakagulat. Paano tayo makakasiguro? Tanong niya. Maaari tayong gumawa ng DNA test, mungkahin ni Mang Ricardo. Kung pumayag ka, syempre. Dahan-dahang tumango si Isay. Sa tingin ko kailangan nating malaman. Habang niyayakap nila ang isa't isa sa ilalim ng mabituing langit, wala sa kanila ang napansin ang figura na nagmamasid sa kanila mula sa isang bintana ng mansyon. Narinig ni Ligaya ang buong pag-uusap at ang kanyang batang isipan ay nakikipagbaka upang maintindihan ang mga implikasyon ng kanyang natuklasan. Ang hindi alam ng sinuman sa kanila ay ang paghahayag na ito ay simula pa lamang. Ang nakaraan ay nag-iingat pa ng mas maraming sikreto, at malapit na silang maharap sa mga desisyon na susubok sa mga ugnayan ng pamilya na kanilang natutuklasan pa lamang. Ang mga araw na sumunod sa paghahayag ay isang roller coaster ng emosyon para sa lahat sa mansyon ni Santos. Si Isay at Mang Ricardo ay nagkasundo na isagawa ang DNA test, ngunit ang paghihintay sa mga resulta ay nagpapanatili sa kanila sa isang estado ng patuloy na pagkabalisa. Si Ligaya, sa kabilang banda, ay nanatiling tahimik tungkol sa kanyang narinig, minamasdan ang kanyang ina, at si Mang Ricardo nang may bagong mga mata. Ang ideya na ang mabait at mapagbigay na lalaking ito ay maaaring maging kanyang lolo ay pumupuno sa kanya ng isang pagkakahalo ng kasiyahan at pagkalito. Isang umaga, habang si Isay ay nagpipinta sa kanyang studio na sinusubukang ilabas ang kanyang mga emosyon, pumasok si Ligaya ng tahimik. Inay, sabi niya, ang kanyang boses ay halos isang bulong. Pwede ba tayong mag-usap? Ibinaba ni Isay ang kanyang mga pinsel, napansin ang kataimtiman sa mukha ng kanyang anak. Naman, anak. Anong nangyayari? Huminga ng malalim si Ligaya bago magsalita. Narinig ko kayo. Ikaw at si Ricardo, noong gabing iyon sa hardin. Nakaramdam si Isay na parabang nanlamig ang kanyang dugo. Ay, Ligaya. Totoo ba? Tanong ng batang babae, ang kanyang mga mata ay puno ng napipigilang luha. Maaari bang si Ricardo ang aking lolo? Niyakap ni Isay ang kanyang anak, nararamdaman ang bigat ng maraming mga sikreto at kalahating katotohanan. Ito ay posible, anak. Sinusubukan naming malaman. Bumitaw si Ligaya ng kaunti, tinitingnan ang kanyang ina nang may pagkakahalo ng pagkamausisa at pagsisi. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ay, anak ko, buntong hininga ni Isay. Gusto kong protektahan ka. Ayaw kong bigyan ka ng maling pag-asa hanggang hindi kami sigurado. Bago makasagot si Ligaya, naputol sila ng isang kabuluhan mula sa hardin. Pareho silang tumakbo sa bintana para makita kung ano ang nangyayari. Ang nakita nila ay nagpatigil sa kanila. Si Ramon ay nasa pasukan ng ari-arian, sumisigaw at nag-uutos na makita si Isay at Ligaya. Si Mang Ricardo ay naroon, hinaharap siya ng may kalmang halos nagtatago sa kanyang galit. Wala kayong karapatang panatilihin silang malayo sa akin, sigaw ni Ramon. Sila ang aking pamilya. Hindi na sila pamilya mo, Ramon, sagot ni Mang Ricardo ng matatag. Si Isay at Ligaya ay nandito dahil sa kanilang sariling kagustuhan at hindi ka welcome dito.
Si Ramon, na nawalan ng kontrol, ay sinubukang itulak si Mang Ricardo upang makapasok. Sa sandaling iyon, si Isay at Ligaya ay bumaba ng mabilis patungo sa hardin. Tama na, sigaw ni Isay, humaharang sa pagitan ng dalawang lalaki. Ramon, kailangan mong umalis. Wala ka ng kapangyarihan sa amin. Tiningnan siya ni Ramon, ang kanyang mga mata ay pulang-pula. Yan ba ang akala mo? Akala mo ba itong mayayamang matanda ay makakaprotekta sa iyo ng mas mabuti kaysa sa akin? Ano ang alam niya tungkol sa ating kasaysayan, sa ating pamilya? Mas marami kaysa sa iniisip mo, sabi ni Ligaya, nagulat ang lahat. Maaaring siya ang aking tunay na lolo. Isang nakakabinging katahimikan ang bumagsak sa hardin. Tiningnan ni Ramon si Ligaya, pagkatapos si Isay, at sa wakas si Mang Ricardo, ang kanyang mukha ay isang maskara ng hindi paniniwala at galit. Ano ang sinasabi niya, gusto niyang malaman. Sa sandaling iyon, si Mang Ricardo ay humakbang pasulong, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit matatag. Ramon, marami kang hindi alam. Si Isay ay maaaring aking anak na babae sa biolohiya, na gagawin si Ligaya na aking apo. Naghihintay kami ng mga resulta ng DNA test upang makumpirma ito. Umatras si Ramon, nababalisa sa paghahayag. Hindi maaari. Nagsisinungaling kayo. Sa sandaling iyon, isang kotse ang huminto sa harap ng ari-arian. Mula dito ay bumaba ang isang lalaking may katamtamang edad, may sobre sa kamay. Ginoong Santos, tawag niya. Dala ko ang mga resulta na hiniling ninyo. Napatigil ang lahat. Ang sandali ng katotohanan ay dumating, at wala sa kanila ang handa para sa mga kahihinatnan na dadalhin nito. Kinuha ni Mang Ricardo ang sobre ng may nanginginig na mga kamay. Si Isay at Ligaya ay lumapit, habang minamasdan ni Ramon, hindi makakilos. Gusto mo bang buksan ko? Tanong ni Mang Ricardo, tumingin kay Isay. Tumango siya, hinawakan ang kamay ni Ligaya. Sabay, sabi niya. Binuksan ni Mang Ricardo ang sobre at binasa ang nilalaman ng tahimik. Ang kanyang mukha ay dumaan sa isang serye ng mga emosyon, gulat, kaligayahan, at sa wakas, isang malalim na emosyon. Isay, sabi niya, ang kanyang boses ay basag sa emosyon. Ikaw ang aking anak. At Ligaya ang aking apo. Ang hardin ay sumibol sa isang ipu-ipo ng emosyon. Si Isay at Ligaya ay yumakap kay Mang Ricardo, mga luha ng kaligayahan ay dumadaloy sa kanilang mga mukha. Si Ramon, na nakalimutan sa isang sandali, ay nagmamasid sa eksena ng may pagkakahalo ng hindi paniniwala at pagkatalo. Hindi ito nagbabago ng anuman, ungol niya sa wakas, nakakuha ng pansin ng lahat. Si Ligaya ay nananatiling aking anak. Humarap si Mang Ricardo sa kanya, ang kanyang mukha ay seryoso pero may awa. Ramon, nauunawaan ko na ito ay mahirap para sayo. Pero kailangan mong maintindihan na ang mga bagay ay nagbago na. Si Isay at Ligaya ay ang aking pamilya ngayon, at gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang protektahan sila at gawin silang masaya. Tiningnan ni Ramon silang lahat, ang kanyang galit ay nagbibigay daan sa isang mapait na pagtanggap. Nang hindi nagsasalita pa, tumalikod siya at umalis, nag-iwan ng isang buntot ng mga tanong na hindi pa nasasagot at isang hindi tiyak na hinaharap. Habang niyayakap ng bagong pamilya ang isa't isa, batid na ang kanilang buhay ay kababago lang magpakailanman, hindi nila maiiwasang itanong kung anong iba pang mga sikreto at hamon ang naghihintay sa kanila sa hinaharap. Ang katotohanan ay lumabas, ngunit kasama nito ay dumarating ang mga bagong responsibilidad at desisyon na kailangan nilang harapin ng sama-sama. Ang mga araw na sumunod sa paghahayag ay isang pag-ikot ng emosyon para sa bagong natuklasang pamilya Santos. Si Isay, Mang Ricardo, at Ligaya ay natagpuan ang kanilang sarili na naglalayag sa hindi kilalang tubig, sinusubukang muling tukuyin ang kanilang mga relasyon at unawain kung ano ang ibig sabihin ng pagiging isang pamilya. Isang hapon, habang si Mang Ricardo at Isay ay nagbabahagi ng tsaa sa terasa, pinapanood si Ligaya na nagdodrawing sa hardin, sinira ni Mang Ricardo ang katahimikan. Isay, nagsimula siya, ang kanyang boses ay puno ng emosyon, marami akong gustong sabihin sa iyo, napakaraming panahon ang nawala na dapat ay mabawi. Tiningnan siya ni Isay, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa napipigilang mga luha. Alam ko, Ricardo. Itinama niya ang kanyang sarili, hindi pa sanay sa ideya na tawagin siyang ama. Kinuha ni Mang Ricardo ang kanyang kamay. Maaari mo akong tawaging anuman ang gusto mo. Alam kong ito ay bago para sa ating dalawa. Tumango si Isay, nagpapasalamat sa kanyang pag-unawa.
Ito lang ay sa buong buhay ko, naramdaman ko na parang may kulang. At ngayon, malaman na ikaw iyon nakakagulat. Hinanap kita, sabi ni Mang Ricardo, ang kanyang boses ay nababasag. Sa loob ng maraming taon, hinanap kita. Kung alam ko lang sana ni. Hindi mo ito malalaman, malumanay na putulin ni Isay. Ang mahalaga ay natagpuan natin ang isa't isa ngayon. Habang nag-uusap sila, lumapit si Ligaya, ang kanyang mga mausisang mata ay nakatuon sa kanila. Pwede ba akong sumali? Tanong niya nang may kaunting hiya. Naman, anak, sagot ni Isay, gumagawa ng espasyo para sa kanya. Tiningnan ni Mang Ricardo ang kanyang apo nang may pagmamahal. Ligaya, gusto kong malaman mo na, kahit nakaalis ko lang sa iyong buhay, mahal na kita ng buong puso. Ngumiti si Ligaya, ngunit may anino ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Paano si Ramon? Siya pa rin ang aking ama, hindi ba? Nagpalitan ng tingin si Isay at Mang Ricardo. Ito ay isang sensitibong paksa na alam nilang kailangan nilang harapin sa lalong madaling panahon. Ligaya, maingat na nagsimula si Isay, pinalaki ka ni Ramon at hindi iyon magbabago. Pero ang kanyang pag-ugali ang mga bagay na ginawa niya hindi iyon tama. Tama ang iyong ina, dagdag ni Mang Ricardo. Si Ramon ay gumawa ng mga pagkakamali pero hindi iyon nagbubura ng mga taon na ginugol niya sa iyo. Gayunpaman, ngayon ay mayroon tayong pagkakataon na maging isang bagong pamilya, isang pamilya na batay sa pagmamahal at paggalang sa isa't isa. Dahan-dahang tumango si Ligaya, pinoproseso ang kanilang mga salita. Sa tingin mo ba siya ay magbabago? Magiging mas mabuti? Niyakap ni Isay ang kanyang anak. Hindi ko alam, anak. Depende yun sa kanya. Pero ang alam ko ay ligtas na tayo ngayon at magkakasama. Naging linggo ang mga araw, at unti-unti, ang mansyon ni Santos ay napuno ng tawa at pagmamahal. Bumalik si Isay sa kanyang pagpipinta ng may bagong sigla, lumilikha ng mga gawang nagsasalarawan ng kanyang bagong realidad. Si Ligaya ay namukadkad sa ilalim ng pagmamahal ng kanyang lolo, natuklasan sa kanya ang isang guro at isang kaibigan. Gayunpaman, ang anino ni Ramon ay nananatiling naroroon. Kahit na hindi pa siya bumabalik mula noong araw na yon sa hardin, alam ng lahat na ito ay tanging usapin ng oras bago siya muling pumasok sa kanilang buhay. Isang umaga, habang nag-aalmusal sila, tumunog ang doorbell. Pumunta si Mang Ricardo upang sagutin, bumalik ilang sandali pagkatapos na may seryosong ekspresyon. Isay, Ligaya, sabi niya, ang kanyang boses ay may tensyon. May isang taong gustong makipag-usap sa atin. Pareho silang nagtinginan, nakakaramdam ng isang pagkakahalo ng takot at pagkamausisa. Nang papasukin ni Mang Ricardo ang bisita, natigilan sila. Si Ramon yon, pero hindi ang Ramon na kilala nila. Ang lalaking ito ay mukhang mas matanda, pagod, at nakakagulat na sobryo. Isay, Ligaya, sabi niya sa isang basag na boses. Ako kailangan kong makausap kayo. Instinktibong pumunta si Isay sa harap ni Ligaya, habang si Mang Ricardo ay nanatiling alerto, handang makialam kung kinakailangan. Ano ang gusto mo, Ramon? Tanong ni Isay, ang kanyang boses ay matatag pero maingat. Ibinaba ni Ramon ang kanyang tingin, halatang nahihiya. Naparito ako upang humingi ng paumanhin. Alam kong hindi ko karapat-dapat ang inyong kapatawaran, pero nasa rehab ako. Sinusubukan kong magbago. Isang tensyong katahimikan ang sumakop sa silid. Si Ligaya ang unang bumulong. Totoo ba? Tanong niya, ang kanyang boses ay isang pagkakahalo ng pag-asa at kawalang tiwala. Talaga bang sinusubukan mong magbago? Tumango si Ramon, mga luha sa kanyang mga mata. Anak. Pagkatapos ng nangyari dito na-realize ko ang lahat ng sakit na nagawa ko. Hindi ako maaaring magpatuloy ng ganito. Nagpalitan ng tingin si Isay at Mang Ricardo. Pareho nilang nakikita ang pagbabago kay Ramon, pero ang mga taon ng sakit at kawalang tiwala ay hindi madaling mabubura. Ramon, nagsimula si Mang Ricardo, ang kanyang boses ay nakakagulat na mabait. Pinapahalagahan namin na naparito ka. Pero dapat mong maintindihan na kailangan namin ng oras. Ang tiwala ay nakakamit. Tumango si Ramon. Nauunawaan ko. Hindi ko inaasahan na kaagad niyo akong mapapatawad. Gusto ko lang malaman niyo na nagtatrabaho ako sa aking sarili. Para kay Ligaya, para sa inyo, para sa akin. Si Isay, na nanatiling tahimik, ay sa wakas ay nagsalita. Ramon, ang ginawa mo, ang sakit na dinulot mo, hindi madaling malampasan. Pero ang katotohanan na narito ka, inaamin ang iyong mga pagkakamali, ay isang unang hakbang.
Si Ligaya, na may mga luha sa kanyang mga mata, ay gumawa ng isang hakbang patungo kay Ramon. Tatay, talaga bang gusto mong maging bahagi ng aming buhay? Tiningnan siya ni Ramon, isang pagkakahalo ng pagmamahal at pagsisisi sa kanyang mukha. Higit sa anumang bagay sa mundo, anak. Kung bibigyan niyo ako ng pagkakataon, gusto kong ipakita sa inyo na maaari akong maging mas mabuti. Si Mang Ricardo, nakikita ang emosyon sa mga mata ng kanyang apo, ay gumawa ng isang desisyon. Ramon, ano sa palagay mo kung nagkikita tayo isang beses sa isang linggo? Maaari tayong magsimula ng dahan-dahan, muling itayo ang tiwala hakbang-hakbang. Tiningnan ni Isay si Mang Ricardo ng may gulat at pasasalamat. Ang kanyang kakayahang magpatawad at ang kanyang pagnanais na panatilihing buo ang pamilya ay malalim na nakakadalaw sa kanya. Si Ramon, na halatang emosyonal, ay tumango. Salamat. Salamat sa inyong lahat. Ipinapangako ko na hindi ko kayo bibigwin sa pagkakataong ito. Habang nagpapaalam si Ramon, nangangako na babalik sa susunod na linggo, na natiling tahimik ang pamilya Santos, pinoproseso ang nangyari. Sa tingin niyo ba talaga siyang nagbago? Tanong ni Ligaya, binasag ang katahimikan. Niyakap siya ni Isay. Sasabihin ng panahon, anak. Pero bibigyan natin siya ng pagkakataon na ipakita ito. Tumango si Mang Ricardo, sumali sa yakap. Ang mahalaga ay magkakasama tayo. Haharapin natin ito bilang isang pamilya. Sa mga linggo at buwan na sumunod, ang pamilya Santos ay naglayag sa mabagal pero may pag-asang tubig. Si Ramon ay tumupad sa kanyang salita, dumadalo sa mga lingguhang pagpupulong at nagpapakita ng patuloy na pag-unlad sa kanyang paggaling. Unti-unti, ang mga sugat ng nakaraan ay nagsimulang gumaling. Natagpuan ni Isay sa kanyang sining ang isang paraan upang iproseso ang kanyang mga emosyon. Lumilikha ng isang serye ng mga painting na sumasalamin sa paglalakbay ng kanyang pamilya mula sa sakit patungo sa pakikipagkasundo. Si Mang Ricardo, sa kanyang bahagi, ay inilaan ang sarili sa pagiging ang ama at lolo na palagi niyang pinangarap na maging, sinusuportahan si Isay at Ligaya sa bawat hakbang. Si Ligaya, na nakatali sa pagitan ng pagmamahal para sa kanyang ama sa biolohiya at ang lumalaking pagmamahal para sa kanyang bagong natuklasang lolo, ay natuto ng mahalagang aral tungkol sa pagpapatawad at ang kahalagahan ng pangalawang pagkakataon. Isang hapon, habang ang buong pamilya, kabilang na si Ramon, ay nagbabahagi ng pagkain sa hardin, tumingin si Isay sa paligid at nakaramdam ng alon ng pasasalamat. Ang daan ay mahirap, puno ng hindi inaasahang twist at nakakagulat na mga paghahayag, pero narito sila, nagkakaisa, dahil sa pagmamahal at determinasyon na lumikha ng mas magandang kinabukasan. Si Mang Ricardo, napansin ang malalim na tingin ni Isay, ay kinuha ang kanyang kamay. Ano ang iniisip mo, anak? Ngumiti si Isay, mga luha ng kaligayahan sa kanyang mga mata. Sa kung gaano tayo kapalad. Sa kung paano tayo pinagsama ng tadhana sa pinaka hindi inaasahang paraan. Si Ligaya, nakaupo sa pagitan ni Ramon at Mang Ricardo, ay tumango. Tayo ay isang hindi karaniwang pamilya, hindi ba? Malumanay na tumawa si Ramon. Tunay na ganoon tayo. Pero iyan ang nagpapasadatin na espesyal. Itinaas ni Mang Ricardo ang kanyang baso. Para sa ating pamilya. Para sa mga pangalawang pagkakataon at mga bagong simula. Sumali ang lahat sa pagdiriwang, ang kanilang mga baso ay nagkikiskisan sa ilalim ng hapon na araw. Ang hinaharap ay hindi pa rin tiyak, pero ngayon ay haharapin na nila ito ng sama-sama, bilang ang pamilya na palagi silang nakatakdang maging. Ang panahon ay lumipas, at kasama nito, ang buhay sa mansyon ni Santos ay nakahanap ng isang bagong ritmo. Si Isay, na na-inspire ng kanyang personal na karanasan, ay nagpa siyang ibaling ang kanyang artistikong talento sa isang bagong direksyon. Sa walang patid na suporta ni Mang Ricardo at ang entusuyasmo ni Ligaya, nagtatag siya ng isang non-profit organization na nakatuon sa pagtulong sa mga kababaihan at bata na tumakas mula sa mga sitwasyon ng pang-aabuso sa tahanan. Sining para gumaling, gaya ng tawag nila sa proyekto, ay nag-aalok ng mga art therapy workshop at isang ligtas na espasyo para sa mga biktima upang muling maitayo ang kanilang buhay. Si Isay, na nakakaalam ng una sa kamay ang mapagpagaling na kapangyarihan ng sining, ay naging isang inspirasyon para sa maraming kababaihan na naghahanap ng bagong simula. Si Mang Ricardo, ipinagmamalaki ang inisyatiba ng kanyang anak, ay hindi lamang nagbigay ng paunang suportang pinansyal, kundi aktibo ring nakisali sa pamamahala ng foundation. Para sa kanya, ito ay isang paraan upang tubusin ang mga nawalang taon at gumawa ng positibong pagkakaiba sa mundo.
Si Ligaya, ngayon ay isang namumulaklak na teenager, ay nakahanap ng sarili niyang pasyon sa photography. Nidokumento niya ang mga kwento ng pagbangon ng mga kababaihan at bata na dumaan sa foundation, lumilikha ng makapangyarihang visual na narrative na tumutulong na magbigay kamalayan tungkol sa kahalagahan ng pagbasag sa siklo ng karahasan. Isang hapon, habang si Isay at Mang Ricardo ay nagsusuri ng mga plano para palawakin ang foundation, biglang pumasok si Ligaya sa studio, umaapaw sa kasiyahan. "Inay, lolo," sigaw niya, iwinawagayway ang isang sobre sa kanyang kamay. "Tinanggap nila ako sa School of Visual Arts." Niyakap ni Isay ang kanyang anak, luha ng pagmamalaki sa kanyang mga mata. "Ay anak, congratulations! Alam kong magagawa mo ito." Sumali si Mang Ricardo sa yakap, ang kanyang puso ay umaapaw sa kaligayahan. "Ipinagmamalaki kita, aking munting artista." Sa gitna ng pagdiriwang, tumunog ang doorbell. Ilang sandali pagkatapos, pumasok si Ramon sa silid, isang mainat na ngiti sa kanyang mukha. "Sana hindi ako nakakagambala," sabi niya, napansin ang masayang atmosfera. "Tatay," sigaw ni Ligaya, tumakbong yumakap sa kanya. "Tinanggap ako sa School of Arts." Mahigpit siyang niyakap ni Ramon, ang kanyang mukha ay nagliliwanag sa pagmamalaki ng ama. "Yan ang aking anak. Lagi kong alam na gagawa ka ng malalaking bagay." Minamasdan ni Isay at Mang Ricardo ang eksena na may pagkakahalo ng emosyon. Ang daan patungo sa pakikipagkasundo ay mahaba at mahirap, pero ang mga sandaling tulad nito ay nagpaparamdam na sulit ang lahat. "Ramon," sabi ni Mang Ricardo, inuunat ang kanyang kamay. "Ikinagagalak kong narito ka para ibahagi ang sandaling ito." Kinuha ni Ramon ang kanyang kamay, pasasalamat sa kanyang mga mata. "Salamat sa pagpapahintulot sa akin na maging bahagi nito ng inyong buhay." Si Isay, na antig ng eksena, ay may biglang naisip. "Ano sa palagay ninyo kung magdiwang tayong sama-sama? Maaari tayong maghanda ng isang espesyal na hapunan." Ang mungkahi ay sinalubong ng kasiyahan ng lahat. Habang nagpupunta sila sa kusina upang maghanda ng hapunan, bawat isa ay nagmumuni-muni sa kamanghamanghang paglalakbay na nagdala sa kanila sa sandaling ito. Si Isay, napapalibutan ng kanyang hindi karaniwang pamilya na puno ng pagmamahal, ay huminto ng sandali upang hangaan ang isa sa kanyang mga painting na nakasabit sa hallway. Ito ay isang canvas na kanyang nilikha, hindi nagtagal pagkatapos matuklasan na si Mang Ricardo ay ang kanyang ama sa biolohiya. Dito, ang mga linya at kulay ay nagkakahalo ng magulo sa simula, pero unti-unting nagkakatugma sa isang harmonious at magandang pattern. "Ito ay tulad natin, hindi ba?" sabi ni Ligaya, napansin ang tingin ng kanyang ina. Ngumiti si Isay, yumayakap sa kanyang anak. "Tama." Mula sa isang paunang kaguluhan ay lumitaw ang isang bagay na maganda, pagkumpleto ni Isay, tumingin ng may pagmamahal sa kanyang anak. Ang hapunang pagdiriwang ay naging isang sandali ng kasiyahan at pag-iisip para sa lahat. Sa pagitan ng tawa at mga anekdota, bawat isa ay nagbahagi ng kanyang mga pag-asa para sa hinaharap. "Gusto kong maabot ng sining para gumaling ang mas maraming lungsod," sabi ni Isay ng may pasyon. "Maraming kababaihan at bata ang nangangailangan ng tulong." Tumango si Mang Ricardo, sumusuporta sa ideya ng kanyang anak. "Maaari nating isaalang-alang ang pagbubukas ng mga sangay sa ibang probinsya. Mayroon akong ilang mga kakilala na maaaring makatulong sa atin." Si Ramon, na nakinig ng mabuti, ay tumigil sa kanyang pagsasalita. "Ako gusto kong tumulong din kung papayagan niyo ako. Siguro ako ay maaaring magbigay ng mga talumpati tungkol sa aking proseso ng paggaling, ipakitang posible ang pagbabago." Si Isay at Mang Ricardo ay nagpalitan ng mga tingin ng gulat at pag-apruba. "Sa tingin ko iyan ay magiging napakahalaga, Ramon," sabi ni Isay na may tunay ng ngiti. Si Ligaya, nasasabik sa direksyon na tinatahak ng pag-uusap, ay nagdagdag, "At maaari kong idokumento ang lahat. Gumawa ng isang proyektong pang-photography tungkol sa transformasyon at paggaling." Ang enerhiya sa mesa ay electrifying, puno ng posibilidad at pag-asa. Muling itinaas ni Mang Ricardo ang kanyang baso. "Para sa hinaharap, para sa mga bagong simula, at para sa magandang pamilyang ito na ating binuo." Lahat ay nagtoist, ang kanilang mga puso ay puno ng pasasalamat at pag-aasam sa kung ano ang darating. Ang mga buwan ay lumipas ng mabilis, at bago nila namalayan, dumating na ang araw ng pagbubukas ng unang sangay ng gising para gumaling. Sa labas ng lungsod, si Isay ay kinakabahan ngunit nasasabik habang naghahanda para sa kaganapan. "Handa ka na ba?" tanong ni Mang Ricardo, sumilip sa kanyang silid.
Huling tinignan ni Isay ang kanyang sarili sa salamin, inaayos ang kanyang bestida. Sa tingin ko, para lang itong isang panaginip, alam mo. Ilang taon pa lang ang nakalipas, hindi ko man lang maaaring pangarapin ang isang bagay na katulad nito. Lumapit si Mang Ricardo at niyakap siya sa mga balikat. Ipinagmamalaki kita, anak. Ginawa mong isang maganda at kapaki-pakinabang na bagay para sa iba ang iyong sakit. Sa sandaling iyon, pumasok si Ligaya na tumatakbo, may kamera sa kamay. Inay, Lolo. Kailangan niyong makita ito. Dinala niya sila sa pangunahing sala ng mansyon, kung saan may isang malaking kanbas na natatakpan ang isang buong pader. Si Ramon ay nakatayo sa tabi nito, may ekspresyon ng pagkanerbiyos at pag-asam. Ano ito? Tanong ni Isay na intriga. Huminga ng malalim si Ramon bago sumagot. Ito ay isang regalo. Para sa iyo, para sa foundation. Para sa ating pamilya. Sa isang dramatikong galaw, inalis niya ang takip sa canvas. Natigilan silang lahat. Ito ay isang napakalaki at napakagandang mural na kumakatawan sa paglalakbay ng kanilang pamilya. Dito ay makikita ang mga eksena ng kanilang magulong nakaraan, pero pati na rin ang mga sandali ng pakikipagkasundo at pag-asa. Sa gitna, isang representasyon ni Isay, Mang Ricardo, Ligaya at Ramon, magkakayakap, sumisimbolo sa kasalukuyan at hinaharap. Ramon, bulong ni Isay, may luha sa kanyang mga mata. Napakaganda nito. Inihanda ko ito ng patago, paliwanag ni Ramon. Gusto kong gumawa ng isang espesyal na bagay para sa araw na ito. Para ipakita kung gaano kahalaga ang pamilyang ito para sa akin, at kung gaano karami ang natutunan ko sa inyong lahat tungkol sa pagpapatawad at paggaling. Si Mang Ricardo, na halatang naantig, ay iniunat ang kanyang kamay kay Ramon. Ito ay isang magandang kilos. Salamat sa pagiging bahagi ng paglalakbay na ito kasama namin. Si Ligaya, na kumuha ng mga litrato ng reaksyon ng lahat, ay ibinaba ang kanyang kamera sandali. Tayo ay isang hindi karaniwang pamilya, pero sa tingin ko ito ang nagpapasadatin na espesyal. Niyakap ni Isay ang kanyang anak. Tama ka, mahal ko. At hindi ko ito ipapalit sa anumang bagay sa mundo. Ang daan patungo sa pagbubukas ay puno ng emosyon. Ang bagong sentro ng isining para gumaling ay isang maliwanag at mainit-init na espasyo, idinisenyo upang panatilihing ligtas ang mga naghahanap ng tulong doon. Sa seremonya ng pagbubukas, si Isay ay nagbigay ng nakakaantig na talumpati tungkol sa kanyang sariling karanasan at kung paano siya niligtas ng sining. Si Mang Ricardo, sa kanyang tabi, ay hindi maiwasang umiti ng may pagmamalaki. Si Ramon, nakaupo sa publiko, ay nakikinig ng mabuti, nagpapasalamat sa pangalawang pagkakataon na ibinigay sa kanya. Si Ligaya, gumagalaw sa buong lugar kasama ang kanyang kamera, ay kumuha ng bawat sandali, bawat ngiti, bawat luha ng emosyon. Ang kanyang photo exhibition, na nagdodokumento ng proseso ng paglikha ng sentro, at ang mga kwento ng ilan sa mga unang kalahok, ay may prominent na lugar sa isa sa mga silid. Sa dulo ng kaganapan, habang nagtitipon ang pamilya para sa isang pangkat na litrato sa harap ng bagong sentro, hindi maiwasan ni Isay na mag-isip tungkol sa kamangha-manghang paglalakbay na nagdala sa kanila doon. Ano ang iniisip mo? Tanong ni Mang Ricardo, napansin ang kanyang malalim na tingin. Umiti si Isay, tumitingin sa kanyang paligid. Kay Ligaya, na inaayos ang kanyang kamera para sa litrato. Kay Ramon, na masayang nakikipag-usap sa ilang mga bisita tungkol sa mga programa ng paggaling. Sa mga kababaihan at bata na nagsimula ng dumating, naghahanap ng bagong simula. Iniisip ko kung paano tayo pinagsama ng tadhana sa pinaka-hindi inaasahang paraan, sabot niya. Kung paano, sa kabila ng lahat ng sakit at mga hadlang, natagpuan natin ang daan patungo sa kaligayahan at layunin. Tumango si Mang Ricardo, pinipiga ang kanyang kamay. At ang pinakamahusay ay darating pa, anak ko. Ang pinakamahusay ay darating pa. Habang ang flash ng kamera ni Ligaya ay nagliliwanag sa kanilang ngumingiting mga mukha, alam ni Isay na tama ang kanyang ama. Hindi ito ang wakas ng kanilang kwento, kundi ang simula ng isang bago at kapanapanabik na kabanata. Isang taon ang nakalipas mula sa pagbubukas ng bagong sentro ng isining para gumaling, at ang buhay ng pamilya Santos ay nakahanap ng isang harmonious na balanse na dating tila imposible. Ito ay isang maaliwalas na linggo ng umaga, at gaya ng naging tradisyon, lahat ay nagtitipon sa mansyon ni Santos para sa isang pampamilyang brunch. Si Isay ay nasa kusina, naghahanda ng kanyang tanyag na fruit tart, nang maramdaman niya ang mga braso na yumayakap sa kanya mula sa likod.
Magandang umaga, anak, sabi ni Mang Ricardo, binibigyan siya ng halik sa pisngi. Ngumiti si Isay, sumasandal sa yakap ng kanyang ama. Magandang umaga, Itay. Handa ka na ba sa kaguluhan? Tumawa si Mang Ricardo. Palagi. Hindi ko ipapalit ang mga linggo na ito sa anumang bagay sa mundo. Unti-unti, ang natitirang bahagi ng pamilya ay dumating. Si Ligaya, ngayon ay nasa pangalawang taon niya sa art school, ay pumasok na puno ng mga folder ng mga litrato. May malaking balita ako, inanunsyo niya pagkapasok pa lang sa pinto. Ang aking proyekto tungkol sa sining para gumaling ay napili para sa isang international exhibition sa Paris. Sumabog ang kusina sa mga sigaw at pagbati. Mahigpit na niyakap ni Isay ang kanyang anak, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pagmamalaki. Ay anak, napakaganda niyan. Si Mang Ricardo, nasasabik, ay nagsimula ng gumawa ng mga plano. Kailangan nating ipagdiwang ito ng bongga. Ano sa palagay niyo ang isang pampamilyang biyahe sa Paris para sa exhibition? Si Ramon, nakararating lang at narinig ang balita, ay sumali sa pagdiriwang. Napakagandang ideya. Ligaya, ipinagmamalaki kita. Ang relasyon sa pagitan ni Ramon at ang natitirang pamilya ay naging mature sa paglipas ng panahon. Bagaman hindi na siya nakatira sa mansyon, siya ay isang palaging presensya at positibo sa kanilang buhay. Ang kanyang trabaho bilang counselor sa Sining para Gumaling ay nagbigay sa kanya ng bagong layunin at ang kanyang pangako sa kanyang paggaling ay hindi natitinag. Habang naupo silang lahat sa mesa para sa brunch, hindi maiwasan ni Isay na humanga sa eksena. Ang kanyang ama, ang kanyang anak, ang kanyang dating asawa lahat ay magkakasama, tumatawa at nagbabahagi, nagkakaisa sa pagmamahal at pagpapatawad. May sasabihin ako sa inyo, inanunsyo ni Isay nang naupo na silang lahat. Gumagawa ako ng isang bagong proyekto, isang bagay na napaka-personal. Lahat sila ay tumingin sa kanya nang may pagkamausisa. Nagsusulat ako ng isang libro, patuloy niya. Tungkol sa ating kwento. Tungkol sa kung paano tayo niligtas, pinagsama, at binago ng sining. Ang katahimikang sumunod ay puno ng emosyon. Ay inay, sabi ni Ligaya, kinukuha ang kamay ni Isay. Napakaganda niyan. Si Mang Ricardo, may luha sa kanyang mga mata, ay tumango. Ito ay isang kwentong karapat-dapat na maisalaysay, anak. Tiyak akong marami itong mabibigyang inspirasyon. Si Ramon, halatang naantig, ay nagdagdag, salamat sa pagsasama sa akin sa kwentong iyan, Isay. Sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon na maging bahagi ng masayang wakas na ito. Tumingin si Isay sa kanyang paligid, sa mga mukha ng mga taong pinakamamahal niya sa mundo. Hindi ito isang wakas, sabi niya ng may ngiti. Ito ay isang bagong simula. Para sa ating lahat. Habang ang araw ng umaga ay tumatama sa mesa, nagliliwanag sa umingiting mga mukha ng pamilya, nakaramdam si Isay ng malalim na pakiramdam ng kaganapan. Ang daan ay mahaba at mahirap, puno ng hindi inaasahang twist, at nakakagulat na mga paghahayag. Pero bawat hakbang, bawat luha, bawat sandali ng pag-aalinlangan at pag-asa ay nagdala sa kanila sa perpektong sandaling ito. Pinagsama sila ng tadhana sa pinaka-hindi malamang na paraan, na nagbabago ng sakit sa kagandahan, takot sa katapangan, at kalungkutan sa isang pamilya na nagkakaisa sa pamamagitan ng mga ugnayan na mas matatag kaysa dugo. Habang itinaas nila ang kanilang mga baso para magdiwang sa hinaharap, alam ni Isay nang may katiyakan na, anuman ang mangyari, haharapin nila ang darating na magkakasama. Bilang ang pamilya na palagi silang nakatakdang maging. At sa gayon, kasama ang tunog ng tawa at klingklingan ng mga baso na pumupuno sa hangin, ang kwento ng mga santos ay nagpatuloy, hindi bilang isang wakas, kundi bilang simula ng isang bago at kapanapanabik na kabanata sa kanilang buhay.